Mamaya makakausap natin ang isa sa mga urban poor groups, Lala, kasi ito yung may kaugnayan doon sa Okta Research Survey pa rin, no? Na sinasabing bumaba daw, 'di ba, yung mga Pilipino na sinasabing sila'y mahirap. mahirap. Oo. Yung hunger incidents din ay nabawasan, no? At marami hong mga Pilipino ang hindi ho nabawasan po at hindi ho nakaranas ng gutom doon sa panahong sinervey, partikular doon sa last quarter of the year, last year. Sinasabi dito from 54% nung Desyembre, bumaba siya ng 37%. So tas nasa 4.5 million families. So gusto nating malaman, talaga bang Totoo ba? positibo to? Maganda to actually, good news sana to. Pero talaga ba? Ano ba nagiging basihan? Minsan mahirap paniwalaan dahil yung economic indicators taliwas ang sinasabi, no? Mataas ang presyo ng mga bilihin, may problema tayo sa inflation. At the same time, yung ating piso laban sa dolyar ay medyo nakakabawi lang ngayon, pero ditong mga nakalipas na araw, mga kapuso, linggo, ay talaga namang halos sumadsad po papunta ho ng 60 peso level. Tapos syempre, ang bigas, napakataas ng presyo. Diba? Inisip ko nga, hindi ba na-tsempo lang? Kasi pag Disyembre, dyan ang panahon ng mga bonus, dyan panahon ng, di ba, tradisyon kasi natin mga Pilipino talaga mapagbigay, yung iba nga iniutang pa. Hindi nila naramdaman ba maaari nung panahon na yun yung gutom, yung hirap? Kasi marami natatanggap na regalo, may pagkain, kaliwat kanan. Ganun ba yun? Mas malakas ang ekonomiya pagka nasa last quarter of the year. Sige nga, pa-explain natin mga kapuso. Taxi sa Double B! Nasa linya natin si Miss Jai Catasio. Si Miss Jai ay ang spokesperson po na samahang nagkakaisa ng pamilya ng Pantawid. Siguro ito'y may kaugnayan sa 4Ps siguro, no? Itong grupong ito. Jai, magandang umaga. Si Joel, si Lala ito. Good morning, Miss Jai. Good morning po, Sir Joel and Miss Lala. Magandang umaga po sa lahat. Okay, samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid. May kaugnayan ba ito sa 4Ps, itong grupo ninyo, Jai? Yes po, kami po ay nabuong grupo noong 2016 nung kami po ay nagsasabatas po noong Pantawid Pamilya Pilipino Program. Alright, siguro magandang malaman sa inyo mismo, no? Totoo ba ito? Itong resulta na survey, bumaba ang poverty incidence, ang insidente ng kahirapan at insidente ng kagutuman. Tama bang survey ang lumabas sa Okta Research, Jai? Yes po, no. Ako po ay nagsagawa ng biglaang survey sa aming grupo sa buo. Siyempre nationwide naman po ang aming grupo, no. Pero sana nga naramdaman po ng maraming mahihirap nating kababayan actually sa buong bansa yung pagbaba talaga ng walang gutom. Pero sadly, meron mang paggalaw sobrang napakaliit po nung paggalaw na ito at syempre parang pili lang yung area kasi kung makikita natin sa ibang survey po na lumabas ay iba rin ang insidente ng poverty rate doon sa parte ng Visayas and Mindanao. Kung tutuusin, mas tumaas pa doon. So dito siguro meron pong mga pagkakataon o meron pong mga factors na naging bahagi kung bakit gumalaw o bumawas ng kokonti. Pero binanggit mo, siguro tanong natin, Lala, binanggit mo yung Visayas at Mindanao, mas dumami ba? Tama ba yan kung pagbabasihan yung survey na ginawa ninyo, Jai? Yes po, kasi base po sa mga kwento ng aming mga miyembro sa bawat lugar, talaga pong hindi naman talaga nila naramdaman na merong pagbabago sa kanilang buhay. Actually, marami po tayong kwento na talagang meron pa rin sumasala sa pagkain. Pero yung gobyerno, may mga effort naman talaga sila para may food programs di ba? Yun po yung ayuda. Yun po nga po yung sinasabi ko, saan ba natin na-attribute yung kung bakit may bumaba ng konti at ano yung lugar. Kasi particular po dun sa mga survey na tinignan ko, makikita natin na nasumentro yung pagbaba ng konting pagbaba dito po sa Metro Manila and some part of Luzon. So parang sinasabi nyo, Miss Jai, na medyo naging epektibo naman yung programa huba ng gobyerno, yung mga 20 pesos na bigas, yung mga kadiwa ng Pangulo. Kahit pa paano, naramdaman ba yun? Base po rin sa mga karanasan ng ating mga kamiyembro,
may mga ano kasi no, naging limitado yung nabibili sa mga kadiwa at yung 20 pesos. Hindi naman ito normal na nakikita sa merkado. So meron lang mga partikular na mga store katulad ng kadiwa kung saan doon mabibili yung 20 pesos na bigas. Pero katulad ng sinabi ko, limitado. Nasa ilang parte lang sila ng ating bansa at doon mabibili 'yon. So siguro may mga particular din na lugar kung saan meron yan. Tapos napaka-limited noong nabibili nila. So merong parang 5 kilo lang yung pwedeng mabili. Tapos kahit hindi mahirap nakakabili, yung mga ganon. So may sana yung implementasyon mas mapabuti at mas mapaayos yung implementasyon nito para mas maramdaman ng ating mga mahihirap na kababayan. Siguro mas mapabuti pa yung pag-implement at mas marami pa yung malagyan ng mga ganitong mga ganitong lugar para po mas ma-address ang pagbaba ng walang gutom o yung mga ganung pong insidente. Kababayan, mararamdaman yung pag-angat ng buhay kapag hindi kumakalamang sikmura. Yun ang priority, Pero ito sinabi ho ng gobyerno, yung economic team natin may report nabuo ba ho sa 4.7% ng unemployment rate ng isang taon mula sa 10.3% sa nakalipas na 5 taon. Ito ho ba ay ramdam din ng ating mga kababayan na nag-ikahos? Talaga bang mas marami bang nagkatrabaho sa panahon ngayon? Sa tingin ko po, dahil marami mga infrastructure ngayon na mga nabuksang trabaho, parang dito medyo nagkaroon po ng employment opportunities yung ating mga kababayan. So, itong mga infrastructure na nag-open para po doon syempre mag-a-avail naman po nito talagang mga construction worker, yung ating mga kababayan na ito po yung kakayanan nila sa ang kanilang skills na na gagamitin para po makapag-avail ng trabaho. So, itong infrastructure ang nakita kong nakapag-contribute ng trabaho para po doon sa iba nating mga kababayan. Kaya lang sinasabi ni Jai, hindi naman daw kung pagbabasihan yung kanilang grupo at yung survey na kanilang ginawa, hindi nabawasan bagkus ay nadagdagan pa ang mahihirap at nakaranas ng gutom, particular dito sa Visayas at Mindanao. Pero yung survey kasi ng Okta Research, 37% ng mga sumagot, about 9.8 million na pamilyang Pilipino kinukonsiderang kanilang sarili na mahirap noong December. Nabawasan yan from 14.3 million. So halos 5 million ang nabawas, no? Noong September 2025. So saan kaya nila hinugot ito? Although you're just one sector, no? Urban poor, no? Pero kung tatanungin kayo, paano kaya lumabas ang ganitong klase ng datos? Ayun nga po, kasi nakita ko rin yung kanilang survey. Ito po ay sinagawa nila ng Disyembre. Opo. Marami po mga oportunidad ng December. Pangalawa, marami pong ayudang nilabas ang ating pamahalaan. So ito po yung mga nakita nating dahilan kung bakit nagkaroon po ng kumbaga nakatulong talaga yung mga ayuda programs na binigay ng gobyerno. But then again, para po sa amin, kasi nakita ko naman ang pinagbasihan po namin, yung grupo namin ay nationwide. So kung makikita natin yung mga sagot ng ating mga miyembro, talagang hindi naramdaman. Yun nga, siguro may ibang parte na naramdaman nila ito, pero maliit pa rin talaga. So sana mas ma-address pa. Oo, ito yung sinasabi natin, yung season kasi nataon. Pasko, no? December. Maraming pera no? Siguro gawin uli yung survey ngayon. Baka iba ang lumabas, tingin mo, Miss Jai. At saka given po na talagang napakatataas po ng bilihin sa ngayon. Sobrang taas ng bilihin na ang hirap pong i-budget ng kakarampot na pera. Lalong-lalo na po dun sa mga kababayan natin talagang parang isang kahig, isang tuka. Paano nila ito pinagkakasya. At doon po din sa lumabas na survey, meron nga po meron po silang tinukoy na 15.5% na mahihirap pa rin sa sa buong bansa natin. So around 15 million pa rin po 'yan. So itong 15 million compared doon sa sa binaba po na sinasabi ng
data na base sa kanilang research, talagang sino lang yung makakaramdam niyan. Iilan at napakakonti lang yung makakaramdam talaga, at given na ang season pa ng kanilang pagsasagawa ng survey ay medyo may oportunidad doon sa sa kanilang ginawang survey. Kung kayo Okay. po ang tatanungin, ano yung tingin nyo talagang dapat pagtuunan ng pansin para totoo na matulungan pang matagalan at maiangat ang kabuhayan ng mga kababayan Mahihirap. nating mahihirap? Kung makikita po natin, pag nakausap naman natin ang ating mga kababayan, talagang ang primary na kahilingan nila sa bansa ay mag-open ng opportunity para po sa mga trabaho. So, napakahirap po kasi ng trabaho talaga dito sa ating bansa. Kasi yung edukasyon nakakaapekto to. So unlike sa ibang bansa po, di po ba, ang K-12, pag ikaw ay nag-enter ng K-12 o graduate, ay ikaw ay magiging kwalipikado na at mabibigyan ka talaga ng oportunidad na makapag-empleyo. Pero dito sa ating bansa, although may K-12 meron, pero ang nakakalungkot, hindi naman talaga handa ang ating bansa para tanggapin yung mga nakagraduate ng K-12. At ang preferred pa rin ng ating mga employer is yung mga nakagraduate talaga ng 4 years course. So ito yung ang mahirap pong isipin na ganun po yung nangyayari sa ating bansa. At marami pa pong nakakaapekto kasi base po dun sa Philippine Development Plan ng ating gobyerno for 2028 na mabawasan to reduce talaga yung poverty rate, ay sana yung mga prioritization para po mas mabigay nila yung programa sa mga mahihirap nating kababayan at sa pangkalahatan ng ating bansa. Ito sana yung magkaroon ng direksyon talaga, nabigyan po talaga ito ng diin ng ating gobyerno at seryosohin para po talagang totally kahit papaano ang ating bansa ay makabangon sa kahirapan. Ito lang kasi may mga programa rin na like TESDA, 'di ba? Para gustong bigyan ng kabuhayan, tinuturuan, libreng training. So, ibig sabihin itong mga ganitong programa hindi pa rin sapat kasi ang goal nun trabaho eh. Yes Pero po, bakit ganito hindi po pa kasi rin yan eh. nabibigyan ng Like for example, trabaho? ako po ay isang kayod, isang tuka. Oo. Nanaisin ko po bang pumasok ako sa training halimbawa for 1 month, pasok ako sa training, pero ano po ang ipapabaon ko sa anak ko? Ano po ang ipapakain ko sa anak ko kung ako po ay papasok sa training? Mas nanaisin ko po na maghanap ng sideline para po para po mapakain at mabigyan ko ng suporta yung pangangailangan ng pamilya. Kaya nga po ito po yung aming mga recommendation at suggestion sa ating gobyerno kapag po kami ay nauupo sa mga committee hearings regarding po sa mga pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan, especially sa 4Ps, mabigyan po ng tulong to incentivize na hindi iniisip ng ating mga kababayan na nag-avail nga ako ng ganito and afterwards bibitawan naman, wala namang after parang suso, parang dugtong, ano ba yung tulong? Halimbawa, pinag-training mo ako. So after pag-training mo sa akin, anong gagawin ko na? Parang ito po yung mga intervention na dapat may kasunod. Yun po yung aming mga rekomendasyon kapag po may mga ganitong pag-uusap po tungkol sa ng pamahalaan at sa mamamayan pag may mga consultation po. Yun po yung aming nire-recommend. Mahirap yun talaga ilagay ninyo, no? Hand-to-mouth existence kayo. Magte-training, paano nga naman Opo. Yung araw saan na sila wala. kukuha ng pagkain habang sila yung nagte-training, no? So isa sa mga problema talaga ng mahihirap natin mga kababayan yan. Oo. At ito po ay talagang nangyayari at ito po yung minsan nasa-set aside ng marami nating ibang mga kababayan na nakakaalwan at siyempre yung iba nating mga mambabatas. Ito po yung realidad na nangyayari. Kaya nga po minsan hindi rin naiiwasan yung mga child labor kasi ang nanay at tatay wala namang ganun kalaking inaral na para makapagtrabaho ng mas maayos. So ang gusto na lang niya ay tumulong para sa kabuhayan ng pamilya, makatulong sa mga magulang dahil mahirap
na iniisip yung yung pagkagutom. Mahirap po talaga na kumakalamp ang sikmura. Tapos wala namang ibang tutulong sa atin kundi sa katotohanan, ikaw pa rin. Parang ako, lagi ko pong sinasabi, no, buntot mo, hila mo. Ibig sabihin, ikaw bilang nagpamilya, ikaw bilang may pamilya, ikaw pa rin na magtataguyod kung paano mo iaangat ang kabuhayan ng iyong sariling pamilya. Okay. Oo. Kayo'y beneficiary ng 4Ps, di ba? Yes po, oo. Mamaya tatanungin ko kung kamusta naman ang epekto ng 4Ps sa inyo kasi ang pakay talaga ng 4Ps lala, di ba? Tulungan sila hanggang sa Edukasyon, maabot yung kalagayan na pwede na silang gumraduate Oo. doon sa programa. Na kaya na nilang mabuhay. Kayo ba, ilan na ba ang graduate ninyo? Baka naman overly dependent kayo sa Actually, gobyerno. voluntary exit na po ako, Sir ganun? Joel. Ganun. Ako po ay Okay. nag-voluntary exit na po sa program, and since dahil nga po kami po yung kami po yung nag-push na ito institutionalize the program noong 2016, kaya po yung organization ay talagang lumaki, and then nung naramdaman ko na po na talagang kaya naman na ng pamilya na buhayin at pag-aralin yung aming mga anak, ako po ay nag-voluntary exit na, at ako po ay kami po mag-asawa syempre ay nakapagpa-graduate na Wow. na kolehiyo. Congratulations. At sa kasalukuyan Oh. po, may upcoming college po ako at isa pong kolehiyo uli. Ay, Ayan. nakakatuwa. Nakailang taong kayo Oo, bago na nyo 4Ps. nakamit yan? Yung estado Bali, niyan. opo. Kasi 'di ba, 10 years po ako bago ko po talaga nasabi na nakatawid na po ako sa kahirapan. So hindi naman ibig sabihin ng self-sufficiency ay mayaman na po kami. Ang ibig sabihin lang ng self-sufficiency, maaaring kaya na po naming magpakain sa pamilya ng 3 beses sa isang araw, at kaya na po naming tustusan yung yung baon ng aming mga anak. So nandun po Maganda. kami sa level na ganon, na hindi na kami kailangan pang umasa sa tulong ng pamahalaan. Oo. So sariling pagtataguyod na namin yung pagpapaaral at pagpapakain sa aming 10 taon pamilya. kayo So yun inabot. po. Oo. Meron pa bang, marami ba kayo na nag-graduate? Marami pong graduate. Actually, sa grupo namin, marami pong voluntary exit. At ngayon po, this year, up to December, based po doon sa DSWD data, meron po tayong gagraduate sa Pantawid na around 2.9 million this year. Okay. So, ibig sabihin kahit papano, natulungan na po ito ng programa. At yung intervention program ay yun lang po yung hinihiling namin para po hindi po mag-backslide yung ating mga membro na mag-exit na sa program. Oh. Ganyan ba yung panuntunan diyan? Kailangan mag-voluntary exit ka? Kasi merong mga nag-text dito sa atin, Lala. Yung iba daw nagpapautang ng pera sa kapitbahay pero member ng 4Ps. Aba. So, Hindi may naman mga po ganun. panuntunan na mag-voluntary exit, kasi meron po tayong tools na meron pong tools na ginagamit ng DSWD para sukatin po yung kalalagayan. So ito po kalalagayan ng mga bene. So ang tawag po rito ay yung SWD, yung dito po tinitignan ano na yung antas ng kanilang buhay. Every 6 Oo. months po ay ginagawa ito. So para ito rin po yung nagdi-determine kung nakaangat na ba to, or dapat pang alalayan pa itong mga beneficiary na to. So, ibig sabihin, hindi kailangan antayin ka na voluntary na Yes po. graduate na po ako. Yung So, ang SWD ang DSWD, magde-determine po, either kung 1 year ka pa lang or 2 years ka po sa programa, Opo. at ikaw po ay nakita at lumabas po doon sa SWD, may case management na pong sinasabi, ginagawa dyan, ay pwede na pong mag-exit sa program. Oo. Yun ang gusto rin natin kasi may iba naman pag dapat tulungan. Oo Hindi naman. Yes ba? po, yun. Nandun naman po Oo. tayo sa ganung Oo. So may meron tayong program, may panukatan pala talaga ang DSWD diyan. Kasi naalala ko baka kinakailangan sila mag-voluntary exit di ba? Hindi po. That's very good. Okay. Sige, mukhang kailangan mo ng mag-alaga ng anak, Jai. Multitasking si Jai Ako na ngayon. Pero yan, salamat ha. Salamat sa oras mo. Magandang umaga. Thank you. Thank Jai. you, Sir Joel. Ingat. Thank you. Magandang umaga. Si Jai Catasio, spokesperson sa mga nagkakaisang pamilya ng Pantawid, mga kapuso. No?